Hello, magandang araw sa inyo lahat mga kababayan ko. Alam niyo ba yung issue na nagva-viral ngayon, yung tungkol dun sa maleta na worth 50 million na naiwan sa airport? 'Di ba? Marami nagre-request sa akin, marami nagsasabi. Pati si Joe Mark din, yung fan na fan ni Jay Costura na i-content ko to. Ayoko nung una kasi 'di ba? Parang masalimuot. Pero nakikita ko na ngayon, men. Mukhang interesting nga naman. To be fair naman kay Joe Mark, mukha namang interesting naman talaga yung yung topic. So ito para kay Joe Mark to ha. Tong iko-content ko na to. So ito, ayoko munang puntahan yung videos ni Raffy Tulfo. Doon muna tayo sa sa third party source, no? Kasi may issue na dito, may issue na nakakabit dito sa pangyayari eh. Kasi may mga nagsasabi na ito ay kinda daw modus ni Raffy Tulfo, parang magke-create siya ng problem tapos siya din yung magso-solve. Something like that Pero tingnan natin kung talagang possible yung possible yung scenario na ganun. 'Di ba? At this time, mag-o-opinion ako, no? Opinion ko naman yung sasabihin ko ngayon kasi hindi naman natin talaga alam kung yan ay sinadya o hindi. So titingnan natin, 'di ba? Bago tayo mag-opinion, titingnan natin yung mga objective part ng mga pangyayari. I-play natin tong video na to, mga men. Ito ay pinublish ng GMA Integrated News, 'di ba? Noong October 26. Pero na-solve na ito ni Raffy Tulfo, parang ang bilis naman. Sabagay may reward naman kasi yung So play natin to, mga men, yung nangyari. Tinuturing ng Airport Intelligence and Investigation Division ng NAIA na isolated case ang nangyaring pagkuha ng isang lalaki sa isang maleta sa Terminal 3 noong October 1. Naniniwala mga otoridad doon na walang sindikatong sangkot sa insidente. Nakakuha lang daw ng oportunidad ang lalaki na kunin ang maleta na naiwan ng pasahero. Sa ngayon, hindi pa natutunton ang lalaking nahulikam na dumampot sa maleta. Hawak na ng mga otoridad sa akin, men, foto ng lalaki. Palilinawin pa raw ito para matukoy kung sino siya. Igan, sa akin parang napakadam kasi, men. Just imagine, 50 million, then yung nakakuha ng maleta, inaabsuelto na agad nila. Na hindi naman siya, pero pag ibang tao, ito yung nakakapagtaka doon sa nangyari eh. 'Di ba? Unusual to eh. Usually kasi, 'di ba, let's say, 'di ba naiwan din may security footage. Minsan kasi pagbibintangan na agad na magnanakaw yung yung kumuha eh. 'Di ba? Ako, para sa akin, opinion ko, let's say may nakita ka diyan maleta na hindi naman sa'yo. Okay lang sana kung kinuha mo yung maleta, dinala mo sa pamunuan ng NAIA. 'Di ba? Bakit mo iuuwi sa bahay nyo? 'Di ba? Doon pa nga lang pag nanakaw na yun, men, pag inuwi mo yung isang bagay na hindi sa'yo, na nandun ka naman sa lugar, pwede mo namang i-report yun. Pwede mo naman siyang i-report. 'Di ba, men? Unusual lang, tapos habang nakita yung kumuha, parang inaabsuelto na agad. Dito sa video ni Raffy Tulfo, punta tayo. Doon sa kay Tulfo, tingnan natin yung pangyayari naman doon. Doon may security footage na buo eh. Dito sa GMA Splice na eh. Tingnan natin yung pangyayari. Kasi I'm so sorry po, pero parang sa akin hindi ako naniniwala doon sa pangyayari. Ilang part ba yung maleta na yan? Ito, 1, 2, 3, 3 part lang naman, hindi naman siya pinahaba. Pero dito dito kasi may fishy din akong na napansin eh.
Dito tayo, ulitin natin tong, ito naman, pinanood ko to kanina eh. 'Di ba? Pinanood ko dito eh. At pina-observe ko rin kay Squeaky Pickles. 'Di ba? So, ito mga kababayan ko. I-rewind natin ha. Dito, makikita natin si ma'am. Ito si ma'am eh. Yan Tandaan mo ha, 50 million yung dala niyang maleta. 50 million yung maleta na dala mo na yan. Tsaka napapansin nyo, men, ito ha. Boiled lang siguro imagination ko, no? Hindi ko naman sinasabing peke. Pero ang daming red flag eh. Unang-una, i-review muna natin yung footage. 'Di ba? Dali lang, alisin natin yung sound, baka mamaya may copyright na naman yung sound eh. Yeah. Ito yung footage. Ayan si ma'am, 'di ba? Ito si ma'am Ay, sorry, hindi pala 'yon, sorry. Si ma'am pala 'yon, yung may circle. Sorry, hindi pala 'yan. Kasi kamukha niya maleta eh. 'Di ba? So ito si ma'am. Saktong-sakto talaga nasa sentro talaga siya ng camera. No? Nasa sentro talaga si ma'am ng camera. Talagang saktong-sakto doon sa may CCTV. Sorry hindi pala to. Yung naka-circle pala, kamukha niya kasi yung maleta eh. So ayan 'Di ba? I mean, napakadam kasi nun, men. Napakadam na iwanan mo yung maleta talaga eh. Hindi, siguro excited siyang umuwi. Hindi, I'm so sorry hindi ko sinasabing dumb si ate. Kaya lang, syempre, dahil sa disappointment ko, nasasabi ko yung ganong bagay. 'Di ba? Parang, yung eksena kasi, parang, 'di ba, men? Hindi, sa akin lang, yun yung pangyayari kasi, parang, 50 million yung dala. Pucha, ako nga lang, meron akong daladalang, let's say 20,000 na cash sa bag ko. Talagang, ganun pa ako. Alam mo, bibili ako yung bumili nga ako ng iPad eh, di ba? After ko mag-withdraw sa ATM, talagang ganyan-ganyan ko yung bag ko. Pucha, mahirap kitain yung bibili ako ng cellphone, bibili ako ng dahil pinaghirapan ko yun, men eh. Di ba? Kahit nga pag lumalabas ako, yung mga gadgets ko, gaganyanin ko talaga yon. Hanggat maaari, hindi ko makakalimutan talaga yon. Pero ikaw, men, di ba 50 million yung dala-dala mo? Di ba? Parang iniwan mo bigla, men eh. Tsaka bakit parang kinat yung video, hindi alam kung saan siya sumakay? Saan ba siya sumakay? Dito ba siya sumakay? Dito sa kotse na to? Hindi pala niya kotse yun. Kasi nung bumaba yung galing dito sa sasakyan, ibang sasakyan yata yung pinanggalingan. Hindi hindi ko talaga maiintindihan eh. Airport ka eh, hawak-hawak mo na, tapos pagpupunta ko doon sa bibitawan mo na. Hindi kayong mga kapatid kong OFW, ganyan ba kayo sa gamit nyo? Ako, napaka-absent-minded kong tao. Pero, bakit hindi pinakita yung full video? Kung ano ba yung nangyari bago iwanan yan. Then, ang pinakita na, itong si Kuya. Tsaka ito men Di ba sabi kanina sa balita, wala naman daw intention, nakakuha lang daw ng opportunity. Pero si Kuyang kukuha ng maleta, diba iniwan ni ate? Si Kuyang kukuha ng maleta, may dala na agad siyang cart, intention niya na talagang kunin to. O siguro nakita niya opportunity, walang kumukuha, yung mga tao dito. Kasi hindi mo naman talaga dapat kunin yan, hindi naman sa'yo yan eh. Diba? Ang nakakataka dito,
inabsuelto na agad nila tong tao na walang intention naman daw, nakakuha lang daw ng opportunity. Pero nagnakaw ka pa rin ng hindi sa'yo. Kumuha ka pa rin. 'Di ba? Hindi sapat na dahilan yung para sa akin hindi sapat na dahilan yung yung sabi ni Arnold Clavio kanina. Tingnan natin, inaabsuelto na agad yung kumuha men eh. 'Di ba? Sana ba yung Ito. Tingnan natin yung sinabi ni Arnold Clavio. Kakatakot ang sore throat ba? Hindi ako makapaniwala na 50 million, iiwanan mo ng ganun, men. Diba? Hindi ba nakakapagtaka yun? Tinuturing ng Airport Intelligence and Investigation Division ng NAIA na isolated case ang nangyaring pagkuha ng isang lalaki sa isang maleta sa Terminal 3 noong October 1. Naniniwala mga otoridad doon na walang sindikatong sangkot sa insidente. Diba? Nakakuha lang daw ng oportunidad ang lalaki. Ni-rule out agad nila eh. Walang sindikato, nakakuha lang ng oportunidad. Kunin ang maleta na naiwan ng pasahero. Sa ngayon, hindi pa natutunton ang lalaking nahulikam na dumampot sa maleta. Di ba, men? Hindi, sa bagay, sinabi niya naman nakakuha lang ng opportunity. Pero hindi naman sinabi na na ninakaw. Pero yung the way na sabihin na, ay, hindi naman sinadya. Parang something like that yung dating sa akin eh. So, dito tayo, kay Raffy Tulfo. So, ito yung nangyari. So, tumingin-tingin si kuya. Nung, ang tagal niya naghintay doon, nung tumingin, nilagay niya doon sa niya. Then, umalis na siya. Doon niya muna nilagay. Minake sure niya muna na na walang, then saka niya kinuha yung maleta. Kaya lang ang tanong dito, let's say hindi ka magnanakaw, sana pinagbigay alam mo doon sa management. 'Di ba? Anyway, pakinggan natin 'to. Ito, naging fishy pa ako dito eh. Naging fishy pa yung pakiramdam ko eh. I smell something fishy eh. Nung nagsimula na to eh. Wait lang ayusin lang natin. Delikado. Raffy Tulfo. Ayan, Hapon sa inyong tatlo. Una, Attorney Freddy. Yes, sir. Sen, siguro, this is the second time na magre-refer na naman ako. Okay, itong si Attorney Villamor kasi, ito ay resident lawyer dyan. Ito yung nagsasubstitute minsan kay Raffy Tulfo, di ba, sa program niya. Di ba? So, dyan, ang nakakapagtaka dito, men, tamo ha? Sir, Sen, siguro, this is the second time na magre-refer na naman ako ng kliyente. Kliyente pala ni ni Attorney Villamor na dyan eh. Na regular dyan kay Raffy Tulfo, men eh. Di ba? And dito, Meron po akong sen kliyente na si Maricor nga. She's a very big cosmetic manufacturer in Laguna. At matagal ko na po siyang kliyente. I would consider her as one of my valued clients. ang tagal na palang kliyente to ni Attorney Villamor eh. Itong problemang ito, tingin ko malaking may tutulong ng programa ng Wanted sa radyo kasi nakikita ko sen lalo na yung naging program natin na nawala ng 100,000, di ba? Nung finisure mo dito, after a week, nandiyan na ibalik na yung 100,000. Pero ibang klase to But this one is very different. So very different. Yes, Pero yes, yes. medyo may pagka pareho in principle. in principle. Pero yung mga amount involved dito talagang nakakagulat. So may may refer ko na kay Maricor yung kwan. Ma'am Maricor, magandang hapon. Wait lang. Hapon po. Sa akin, men. Halimbawa may nawala na bagay. Wise ba na nasabihin yung halaga nung nawala? Di ba mas lalong hindi isusuli yun pag nalaman na mahal yung laman? Hindi tinatanong ko lang po Di ba? Wise ba na yun? Ganon. Anyway. Sen Raffy. Ang laman ng maleta na nawawala ay 50 million pesos worth of jewelries. And bags po.
and Bags. 50 million pesos. Kaya nga po, magbibigyan ng reward na 1 million. Okay. Ma'am Maricor, saan po kayo galing at anong airport at paano po nawala? Pakikwento mo naman. Okay, Natin so prior ako sumakay sa ng plane, tumawag yung From what? from Cagayan de Oro. Cagayan de sir. Oro. So, medyo nilaman ko kasi noon na yung dad ko is in the ICU, and then bago ako sumakay noon, so medyo depressing sa akin yung maganda yung prognosis ng dad ko. Parang ang sinasabi ni ate, kaya siya na, ako para sa akin kahit namin eh. Pero hindi, pwede rin naman. Siguro lumilipad ang isip ni ate, parang planado eh. Na may dahilan naman pala talaga. Hindi, sorry kung medyo skeptic ako mag-isip, no? Pero, hindi, pwede naman mangyari yun. 'Di ba? Yun pala yung reason kung bakit kasi yan ang unang sisilipin ng mga netizen eh. 'Di ba? Yan ang unang sisilipin ng netizen na bakit mo iiwan yon 50 million pala ang laman nun, 'di ba? So yun yung dahilan, nasa ICU daw yung tatay niya at lumilipad yung isip niya. Siyempre, pwede naman mangyari yun. 'Di ba? Pwede naman mangyari yun. Hindi naman, Immediately, nung nag-land kami, 15 minutes pa bago dumating yung driver ko. So, after dumating yung driver ko, lumabas Okay, na. nag-land kayo sa Manila, sa NAIA Terminal 3. Sir. So Cebu Pacific. Cebu Pacific. Okay. Yeah. NAIA Terminal 3. So, Alright. around 8:20 p.m. Terminal 3, 8:20 p.m. Okay. Anong araw po ito, ma'am? October 1, Sen. Okay, October 1. So, yung father po ninyo ay nasa ICU at napakadelikado po yung kanyang kalagayan. Yes. Kaya kayo from Cagayan pupunta sa Manila para siya po ay dalawin. Okay. so yun ang dahilan para dalawin. O ito naman ang tanong ko. Bakit magdadala ka ng sangkaterbang alahas para dalawin yung Tinatanong ko lang. O, bibigyan ko ng explanation. Pwede, halimbawa, yung mga alahas na yun ay nabili niya sa isang tao sa Cagayan. Kaya ngayon, pero ang tanong dito, bakit wala kang kasama? 50 million yung dala mo. Marami kasi na pwedeng tanong eh. Na hindi nag-a-add up talaga yung nangyari. Hindi kayo nasa comment section, hindi lang ako dito, ito mga ginagawa natin, parang palitan lang naman ng kuro-kuro to. 'Di ba ang dami, halimbawa 50 million yung dala-dala mo, wala ka man lang dalang alalay. 'Di ba? Pangalawa, ang main reason mo ay dadalawin mo yung tatay mo. Yun sinabi naman ni Rapi Tulfo kanina, 'di ba? From Cagayan, pupunta po yung kanyang kalagayan. Natauta mo Ay ha. nasa ICU Ulitin mo, October 1. sinabi ni Tulfo ha. October 1. So, yung father po ninyo ay nasa ICU at Oh. napakadelikado po yung kanyang kalagayan. Yes. Oh. Kaya kayo from Cagayan pupunta sa Manila para siya po ay dalawin. Oh, pumunta siya sa Manila para daw dalawin. Ang sabi ni ma'am, oo daw. Pupunta ka sa Manila para dalawin yung tatay mo na nasa ICU. Tapos magdadala ka ng 50 million na alahas. Di ba? O ano yung mga possibilities kung bakit nakapagdala siya nun? 'Di ba? Katulad nung sinabi ko kanina, maaaring sa Cagayan may tao doon na binilhan niya ng mga alahas na 'yan, pwede. Then iuuwi niya sa Manila. Ano pa bang dahilan ng pwede mangyari? Wala talaga akong maisip na reason para magdala ka ng alahas Saan ba talaga nakatira si ma'am sa kasi ang main reason mo kasi, hindi, pwede naman kasi, di ba, paakyat daw siya ng eroplano kanina, tumawag daw yung kapatid niya na nasa ICU yung tatay. Maaari, hindi naman talaga yung tatay niya yung pakay sa Manila. Hindi, tinitingnan natin na, pinapag-aralan natin yung, hindi naman tayo mga expert dito. Tayo mga simpleng tao lamang na nagsusuri. Diba? Kasi yung unang version ni ate ng kwento, bago pa man i-modify ni Rafi Tulfo, ganito
ng PLAN. Tama ha? Saan po kayo galing at anong airport at paano po nawala? Pakikwento mo naman. So prior ako sumakay ng PLAN, tumawag yung From what? from Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. So medyo nalaman ko kasi noon na yung dad ko is in the ICU, and then bago ako sumakay noon, so medyo Bago siya sumakay, nalaman niya na yung tatay niya ay nasa ICU. So, meaning, nasa airport si Madam nung nalaman niya. So, ibig sabihin, papunta talaga siya ng Manila kahit nawala sa ICU yung tatay niya o nandun. Tama? Maaring halimbawa nga, yung alahas ay idadala niya lang talaga sa Manila. Kung ano yung reason, hindi natin alam. Baka may transaction or kung ano pa man, di ba? Or gusto niya lang ilipat from Cagayan papuntang Manila yung alahas. 50 million. Di ba na-inspect sa ano yan? Bagay, hindi naman lumabas ng bansa, no? Anyway, kasi iniisip ko yung di ba yung may general dati na harang dahil doon sa relo na mahal, na dala-dala. Anyway, di ba? O pwede mangyari no na hindi naman talaga yung tatay niya yung balak sa Manila. 'Di ba? Kaya siya pumunta ng Manila, may ibang reason. Then bago siya sumakay sa airport, nalaman niya na yung tatay niya nasa ICU. So ibig sabihin, may iba talaga reason kung bakit siya pumunta ng Manila. Kaya lang pagdating kay Raffy Tulfo, pressing sa akin nung nalaman ko na hindi maganda yung prognosis ng dad ko. So immediately, nung nag-land kami, 15 minutes pa bago dumating yung driver ko. So after dumating yung driver ko, lumabas Okay, nag-land kayo sa Manila, sa NAIA Terminal 3. So Cebu Pacific. Cebu Pacific. Okay. Yeah. NAIA Terminal 3. So Alright. around 8:20 p.m. Terminal 3, 8:20 p.m. Okay. Anong araw po ito, ma'am? October 1, Sen. Okay, October 1. So, yung father po ninyo ay nasa ICU at napakadelikado po yung kanyang kalagayan. Yes. Kaya kayo from Cagayan pupunta sa Manila. sinasabi naman ni Tulfo ngayon, kaya daw siya mula Cagayan papunta ng Manila dahil do sa tatay naman. 'Di ba? At inagrihan naman ni ate. Ano ba talaga yung totoo? Po ay dalawin. Okay. Or pwede naman mangyari, dadalawin talaga yung tatay, then pagsakay niya ng eroplano, nung pasakay na siya sa eroplano, tumawag na nasa ICU na. Hindi, pinipilit ko kasing intindihin para hindi magmukhang, kasi pinipilit kasi ng mga tao na itong nangyari kay Raffy Tulfo ay, quote-unquote, ay scripted daw at may plano lang. Sabi kasi, yung sa link dun kay Maharlika kasi, sinabi na ito ay parang preparation daw sa election, di ba? Or modus na gagawa ng problem, tapos di ba? Inaano ko lang, iniintindi ko lang. O siguro ganito na naman ang bago na isip kong senaryo. Siguro plano niya talagang, kasi may sakit yung tatay niya eh. Di ba? Plano niya talagang dalawin ni ma'am. Then nung pasakay na siya ng eroplano, tumawag yung kung sino man ang tumawag para sabihin na nasa ICU yung tatay niya. Tama? O kung ganun yung nangyari, yun na yung dahilan kung bakit medyo lutang si ma'am at nakalimutan niya yung maleta niya. Kaya lang, hindi na i-explain doon, babagsak pa rin tayo doon sa bakit dadalaw ka sa tatay may dala ka pang 50 million na worth na alahas. Hindi ko kini-question, hindi ko sinasabing bawal. 'Di ba? Hindi ko sinasabing bawal, wag niyo kong pilosopuhin na gusto niya anong pakialam mo? 'Di ba? Ang sa akin kasi, 'di ba, men? Parang iba yung dahilan. Okay lang sana kung halimbawa ang dahilan ganito pupunta po kasi ako sa Manila para ibenta yung mga alahas. Halimbawa, yun lang naisip ko kasi may reason kung bakit dala-dala mo yung alahas eh. Or sa Cagayan po kasi nabili ko yung alahas. Then idadala ko na siya papuntang Manila. Ngayon lang, biglang pagpasakay na ako ng eroplano, biglang tumawag na yung tatay ko pala ay nasa ICU. 'Di ba? Ang ganda ng istorya ng ganun eh. So yung pagbagsak ko sa Manila, lutang na ako, naiwan ko na yung 'di ba, men?
Di ba mas maganda yung ganong script? Pagdating po sa Kasi hindi na-explain kung bakit dala-dala niya talaga yung alahas eh. I know, may freedom tayo kahit ba naman na wala sa plano, alahas niya yung gusto niya. Kaya lang, syempre, titingnan natin yung logic nung ginagawa. Hindi kasi pwedeng magdala ka ng alahas ng wala lang. Hindi, basta trip ko lang. Diba? Trip ko lang na dalhin yung alahas ko mula Cagayan hanggang Diba? Hindi pwede yun. May reason yun eh. Lalo na pag ganyang kalaking halaga. airport, Immediately naman, Sen, siguro nakita ko na agad na papunta sa akin yung sasakyan and yung driver ko, nakita ko na saan nakalagay po yung mga alahas na worth 50 million? nandun po sa luggage ko. Sa, Wait. Ulitin natin yung sasakyan. And So dumating si ate dyan, nandun yung hand carry niya na bag, Di ba? ko, nakita Yung hand carry na bag, hindi niya Saan nakalimutan. nakalagay po yung mga alahas na worth 50 million? nandun po sa Tsaka ang liit lang, ako para sa akin, ang liit lang ng maleta para hindi mo kalad ka rin yan papuntang sasakyan min eh. Hindi, ako para sa akin lang yon na iiwan mo dyan. Kahit pa sabihin mo lutang ka, dapat nag-autopilot ka niya na talaga mahirap talaga paniwalaan. luggage ko sa aking hand carry luggage. Pagalan. So dito sa video, makikita si Ma'am Maricor, meron siyang hila-hilang bagahe. Ayan, yun nakabilog. Okay. Yun. Anong klaseng bag po yun? Sa Hand carry po na Rimowa lang. Remoa. Okay. Ang nangyari dito, paglabas po ninyo ng airport, ma'am, nandun na agad yung sasakyan ninyo, pati yung driver. Yes. And then, hila-hila niyo po yung inyong Remoa na hand carry, luggage. And then, huminto kayo doon sa bay. Yes. Now, dumating yung inyong driver, and you think na yung driver ay kukunin yung bagahe mo. Kasi Sen, yun naman yung protocol niya. Sasakyan niya pala talaga to. Ako lagi yung una niyang lalapitan. But for some reason kasi, baka nakita niya yung assistant ko na mas madami siyang dala. So, mas inikutan niya. Kasi papunta na siya sa akin. Pero pinagalitan mo na ba? Ay, may mga kasama ka pala, men eh. May mga kasama pala siya. Oo, may kasama pala si ma'am. Driver, and you think na yung driver ay kukunin yung bagahe mo. Kasi Sen, yun naman yung protocol niya eh. Pero, hindi pa rin eh. Hindi pa rin talaga yun. Hindi, pwedeng mangyari, nakikita nyo yung security footage, may kasama pala siya. Ako Now, dumating yung inyong driver. Oo nga naman, nagigets ko naman yung point na, na ayaw mong ipadala sa, dahil nga mahal yung laman nung bag. So, ito yung assistant niya ito. Tapos ito yung driver, di ba? You think na yung driver ay kukunin yung bagahe mo. Kasi Sen, yun naman Mali pa rin eh. Sa akin, mali pa rin men eh. Tapos dito mo pa inano sa may taong nakaupo. Yung 50 million mo. Hindi, sabihin natin, lutang si ma'am, Mali pa rin yung protocol niya eh, na ako lagi yung una niyang lalapitan. But for some reason kasi, baka nakita niya yung assistant ko na mas madami siyang dala. So, mas inikutan niya. Kasi papunta na siya sa akin. Pero pinagalitan mo na ba yung driver mo? Sobra na po. Kasi dapat always the boss ang unahin niya. So, ang inuna niya yung assistant mo. Yes po. Okay. Ngayon, imbis Mas mabigat kasi yung sa assistant. nakunin yung gamit mo, yung Remoa, kinuha niya yung bit-bit ng iyong assistant. So, you think, kasi palapit yung driver you think na yung driver diretso kukunin yung Remoa. Ang nangyari, bigla siyang lumihis at kinuha yung bagahe ng assistant mo. Yes, So, you yes, thinking na hawak na ng driver mo yung Remoa mo, pumasok ang sasakyan. Ayan, dumating yung driver, ayan, si ma'am naglalakad, and then, yung driver biglang lumihis, binit-bit yung mga bagahe nung Ay, nakita rin naman pala ng assistant din eh. yung driver biglang Tamo yung assistant niya, di ba? Ito yung assistant driver. niya.
Yan. Ay, hindi. Ito, nakablock na to, assistant Yun, niya. yung driver biglang lumihis. Tinan nyo ha, pagpasok, Yung makikita na ng assistant mo yan, men eh. Ayan o. Ayan o, baka nga nakita niya yan, men eh. Pero anong nangyari? Inignore. yung kanyang, yan, assistant. Hindi, siguro, ito ha, bibigyan ko naman ng benefit of the doubt. Baka nga naman ano. Pero ano talaga eh, parang ang dami niyang security lines na na-cross na hindi talaga napansin. Ngayon, take note, andyan yung Rimowa, and then may dumating na lalaki, umupo sa tabi ng Rimowa, patingin-tingin, and then nilagay yung Rimowa doon sa trolley, and then hinila niya, and then umupo muna siya. Di ba? Umupo muna siya doon, patingin-tingin, and then hanggang sa tinangay na niya. Yung lalaki parang tambayan dyan eh. Pero pwede pa mainan siya. Yan, isa pa yung picture na yan. Siya yan. Ano ang laman ng maleta? May Patek Philippe? Yes po, May mga jewelry? full studded Nako. diamond na Patek. Wow. Magandang hapon po, Mr. Corrales. Magandang hapon po, Senator Rapi. Alam niyo na po itong reason kung ba't kami napatawag. Ano po? Yes po, Senator. Bakit po mabagal ang inyo pong naging aksyon? Ayon po dito sa complainant, after they complain, ang bagal na po yung inyo pong naging tugon. Meron na ho ba kayong pangalan ng suspect? As of now po, Identity? Senator, wala pa po kaming identification ng suspect po. Wala ho bang mga pulis ninyo dyan na So ito yung nangyari, huwag na nating ano yung problem solving techniques ni Raffy Tulfo, ano. So iniimbestigahan niya na to. Then dito sa pangalawang video, nalaman na daw kung sino yung ano. Then jump tayo dito sa panghuling video. 'Di ba? Nalaman na siya This is really very, very good news for everybody. And I understand talaga na po yung luggage na naglalaman ng mga nawawalang alahas. Mga bag. Opo. Okay. But before that, pwede hong malaman kung bakit po nakapag-decide yung inyong kliyente na pumunta dito ngayon. Thank you very much po, Sen. Bali po yung nangyari na yun, nung umuwi na po siya, National Commission. may konsensya po siya. Opo. On the same day, the same night, may kinausap siyang pulis na kamag-anak Okay. para patulong i-turn over. And then, yung So talagang ito binalak niya talaga nakawin. Na kung hindi lang matutulfo, hindi niya balak isole. 'Di ba? Hindi ako naniniwala do sa nakonsensya eh. Kasi nakonsensya daw kaya daw hindi eh. Siguro natulfo ka lang kasi kaya inano mo na. sa Malacanang, mag-anak din nila. So tapos yung bagahe po, walang name po nakalagay. So hindi nila alam. Ngayon, yung Hindi, kahit na dapat susurrender mo yan doon sa proper authority doon eh. Kahit na, 'di ba? O nga naman, bakit nga naman hindi nilagyan ng pangalan yung walang luggage tag? 'Di ba? Parang plot hole din yun sa istorya. turn over sa isang radio station. I don't like to mention the name of the radio station kasi yun yung request. Ay ayaw tanggapin without the finder. Ay ayaw naman sumama nung yung nakakuha ng finder sa kanya kasi natatakot. Opo. So ganun po ang naging istorya hanggang sa pumunta po sila sa office ko para magpatulong. Sabi ko, una kagad nung nalaman ko, sabi ko, soli nyo na. And then, yung may number si Odette sa akin, sabi ko, yung kumuha ng bag, ay nandito yung misis. Tapos on that same day, nagkausap sila over the phone. Saan po si Mrs.? Misis nung ito po. Mrs., magandang umaga po. Anak po nila ito. Salamat po sa pagpunta. Okay. So, kailan po itinan over sa inyo or Kasi sila na yung magkiklaim ng 1 million. Ayos Sila na nga yung kumuha tapos sila pa magkiklaim ng 1 million. sa inyo ni Mr. na meron palang bag? Nung pong gabi na po, Nagaling sa sir. airport, kinagabihan. Oo, nung gabi na po, sir. Nung uwi niya po, galing sa sa pagbibiyahe niya po. Kung sakali man, nakita niya na nandun yung bagahe at walang nagmamayari, kasi nakita ko sa video, na umupo muna siya for some time. Siguro waiting for somebody na pumunta. Nung walang pumunta,
kinuha niya. Dapat yun, padali niya doon sa airport authorities. Oo nga. Kausap ko po yung papa ko po nung that night po na nakuha niya yung maleta po. Sabi niya po sa amin, tuliro po siya sabi niya po sa amin, natatakot daw po siya kasi may nakuha po siyang maleta. Kasi hindi niya po alam kung ano yung gagawin niya. Pero alam niya na po yung laman? Hindi po, wala po. Hindi po hanggang po hindi pa ito nabubuksan? Hindi po yan nabubuksan, sir. Okay. So, yung nangyari po, sabi po namin, kami na lang po pumunta ng NAIA para i-diretso na po yung... Parang napaka-weak nun, yung anak mo yung papupuntahin mo. Ikaw yung... Diba? Parang nilalagay mo pa sa bingit ng yung anak mo Yung maleta po kasi mas delikado po kung mapapatagal po at kawawa po yung may-ari po na baka maghanap po. So, yung ginawa po ng papa ko, sabi niya may kakilala po daw siya na sabi niya baka makatulong. So, ito po kami, akala po namin okay na. Tapos, nagkaroon na rin po ng problema na wala po sa isip namin, gawa po ng pagkamatay po ng tito ko. So, pumunta po kami ng Tayabas noon. Tapos, after po noon, nagulat na lang po kami pagdating namin dito, ilang days na, na po kami sa news. Kasi kung may intention, dapat nasira na. Pwede natin makita, will somebody open it? So, there was no attempt na talagang piliting buksan. So, ibig sabihin... Correct. Kailan niyo po nalaman na meron pong lamang mga mamahaling alas? For me, hindi ko po alam na may lamang pong valuables yan. Sir, sa viral video na po, sir. Kahapon lang po, sir. Nung napanood po namin yung video na ganun po pala yung laman ng sa maleta. Pero yung post nung may-ari, hindi niyo po nabasa? Hindi po. Kasi yung may-ari ata, immediately, nag-post po siya sa Facebook. Yun lang po, yung video niyo. Actually, dapat yung pag ganito, yung pag turnover na to, dapat hindi na bini-video to Para sa akin lang Po na news po. Tama po yung sinasabi nila, tumutugma. Walang mga scratches dito na patunay lamang. Walang naging attempt na para buksan to at malaman ko anong laman. Wala silang ginawang attempt para kalikutin kung ano man yung lock. Then, doon na tayo sa pagbukas. Nang sa gayon mapasok. Doon sa pagbukas. Okay, so nung nakita niyo... Ano ba opinion ng mga tao? Di ba? Parang parang ang nasisisi pa ngayon. Di ba? Ang galing nung ang galing nung dating nung program ang nasisisi ngayon yung yung may-ari ng maleta. Di ba? It's meant to be na sila matulungan. Ang daming pwede mangyari sa isang buwan while hawak nila luggage. But they didn't attempt to. Come on, man. Diba? Yung the fact na kinuha mo nga lang yung bagay na hindi sa'yo Bakit mo kasi kinuha yon? Ngayon, sabi mo, hindi kasi baka manakaw ng iba kaya, who cares? At least hindi ikaw yung mababiral. Diba, men? Ang dami, may isang tao pa nga na hindi naman kinuha yung bag Ibig sabihin talaga, ito mga kababayan ko, naniniwala ba kayo na walang balak yung tao? Ayokong magbintang na talagang binalak niya nakawin. Pero the fact na kinuha mo yung maleta na hindi sa'yo at inuwi mo, na hindi ka man lang tumawag ng kahit anong airport police doon o gwardya, inuwi mo, may bala ka doon, men. Diba? May bala ka doon. Para sa akin, syempre hindi mo na talaga bubuksan yan. Diba? Titignan mo muna, papalamigin mo muna kung walang papalag, saka mo yan bubuksan. May pumalag. Diba? Hindi ko sinasabi na yun lang pananaw ko lang po ngayon, kung mali ako, I'm so sorry. Pero sa akin, the fact na inuwi mo ang isang bagay na hindi sa'yo. Diba? Considered pag nanakaw yun, men Para sa akin, Para sa akin. I don't know. Kasi nakikita ko dito na mamaniobra na ni Rapi Tulfo yung tingin ng tao Diba? Just imagine kung, alimbawa kung ibang tao yan. Yung ibang tao, tamo may isang tao na nga, yung foreigner naman,
Foreigner nakaiwan ng maleta sa taxi. Merong may case na gano'n inano kilala ko yun yung taxi driver na yun, kaaway ko dati yun kay FLM Ito yata yun. Panoorin nyo to ha. Lulutuin ko ang favorite. Anong name nga nun? Sir Joey Garcia, kung nanonood ka. Kaaway na supporter ni FLM yun Ito yata yun. Yung tapos pinatawad niya. Si Rudy Bihil yata. Natuntun sa Cainta Rizal ang isang taxi driver na tumangay umano sa mga bagahe ng pasahero niyang isang Israeli national. Pero nang nasa presinto na, laking gulat ng suspect at mga polis sa naging reaksyon ng biktima. Ang hindi inaasahang tagpong yan, tinutukan... Si Rudy Bihil to supporter ni FLM. Pinagmumura ako dati niyan. Pasado ng gabi nitong February 6 nang makuna ng CCTV sa isang hotel sa Makati ang pagbaba ng isang Israeli national na turista para mag-inquire. Pero pagbalik niya para kunin ang bag, tila naglaho parang bula ang sinakyan niyang taxi. Umalis kaagad yung taxi na to. Nandyan yung 3 bagahe na malalaki, or yung mga nandyan is yung laptop niya, nandyan yung pera niya. A laptop, things, clothes, money, passport, ID, everything. Yeah, everything. This. Tsaka laki niya paano makakalimutan yan? Sa ginawang pagbabacktrack ng pulisya, natunto ng mga investigador ang taxi sa bahay na ito sa Cainta Rizal. Si Rudy Bihil. Pati ang mga nilakaw na 3 maleta, laptop at pera ng biniktimang turista. Talagang biniktima agad biniktimang turista. Di ba? Follow-up investigation. Nung matukoy po natin kung saan taxi to, ay agad po tayong nagsagawa ng follow-up operation. Sa presinto, di na itinanggi ng taxi driver na si Rudy Bihil ang kanyang ginawa. Natokso talaga ako. Inamin ko kay Sir yun. Pero imbis na kasuhan, laking gulat ng mga polis nang biglang patawari ng dayuhang biktima ang driver na tumangay ng gamit niya at natokso si Rudy Bihil. $2,000 na pera. Di na iwasang maiyak ng taxi. Ito nga, 'di ba? Yung halimbawa pagkaganyan, inakusahan. Pero dito kasi from the very beginning, yung tao inaabsuelto na nila 'Di ba? Nakakuha lang kasi ng opportunity. Ito ba, hindi ba nakakuha lang ng opportunity to? Na yung pagbaba nung Israeli national, oportunidad niya na para iwanan. Hindi ba siya nakakuha ng opportunity nun? 'Di ba, men? Hindi pero nakikita ko naman kasi dito sa kaso na to, hindi ko na pinlay yung pagkikita, yung pagbukas ng maleta, etc. Ang nakikita ko kasi dito sa kaso na to, mga men, para kasing planado Parang lang naman. Hindi ko sinasabing planado, pero parang. 'Di ba? Marami kasing red flag Hindi, wala naman ako magagawa kung tunay naman 'yan, Kung tunay naman talaga na naiwan niya, siguro talagang sobra na yung pagka-coincidence niya na lahat na lang ng bagay talagang sinadya ng destiny na makuha nung tao at iuwi sa bahay niya, no? Anong opinion niyo regarding dito? Kasi ako pinipilit ko naman kasing hanapan din na explanation, kaya lang sa akin parang mahirap kasi mahirap sakyan, 'di ba? Pero final kung ako ang tatanungin nyo, parang planado Parang lang naman, no? Ngayon, kung hindi, pasok din naman siya kapag nabigyan ng tamang explanation, pasok din naman siya na talagang hindi naman sinasadya. Pero sa akin, mas leaning ako doon sa parang planado kasi. Hindi natin si Rapi Tulfo yan 'Di ba? Kung ang larawan ni Rafi Tulfo sa inyo ay bayani, siguro magiging tingin nyo talagang
hindi sinasadya yung pangyayari. Pero pag sa mga tao na hindi maganda ang tingin kay Raffy Tulfo, iisipin, mukha bang hindi maganda ang tingin ko kay Raffy Tulfo? Hindi kasi balance naman ako eh. Pero feeling ko talaga parang planado eh. Parang lang naman. No? Kinda. Ngayon ko hindi, di hindi. So yun lang, maraming salamat. Bye-bye.